makakapagbigay kung ano ang tatalakayin natin ngayon. Okay, Mr. Angelo? Sa tingin ko po ang ating tatalakayin ay patungkol sa katipunan. Okay, so magaling. So, ngayon naman ay dadako tayo sa mundo ng katipunan na kung saan ito yung topikong tatalakayin natin sa araw na ito. Handa na ba kayo makikinig mga bata? Opo. Okay. So ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol sa katipunan na noong Spanish period. Again, ako ang inyong guro, si Jemar Kedralan. So, makinig ng mabuti mga bata at kung may mga impormasyong dapat na i-take down notes, you just take down notes. Okay? Okay. Now, alam niyo ba mga bata na ang katipunan ay talagang siyang nag-organisa sa unang republika ng Pilipinas? Sa kabila ng mainit na debate patungkol sa the fact of the government noong unang panahon ng pagsakbo ng Pilipinas, ang katipunan pala ay matagumpay na nakatatag ng republika bago pa man ang biyak na bato o the Malolos Republic ni Emilio Aguinaldo na matatagpuan ngayon sa Bulacan. So, naitatag ang katipunan noong Hulyo 7, 1892 matapos na mahuli at naipatapon si Jose Rizal sa Dapitan. Okay, sino ang naipatapon sa Dapitan? Si Jose Rizal. So, si Jose Rizal, bakit naitalakay natin si Jose Rizal mga bata? So, ngayon, si Jose Rizal ay isa sa mga pinuno ng kilusang propaganda. At siya rin ang nagtatag ng Liga Pilipina na kung saan miyembro rin si Andres Bonifacio. So, ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang La Liga Pilipina. So, ang La Liga Pilipina ay binubuo ng mga panggitnang uri. So, ano nga bang ibig sabihin ng panggitnang uri mga bata? Ang panggitnang uri sila yung mga prominent people or mga reformist people na kung saan sila yung mga taong nakakapag-aral, okay? Or may mataas na intellectual or may mataas na hangarin, okay? And then, binubuo ito sa bahay sa Calle Azcaraga or nasa ngayon ay tinatawag na Avenida Claro M. Recto sa Tondo, Maynila. Okay. So, may sariling pahayagan ang katipunan. Ano nga bang ibig sabihin ng pahayagan? Pahayagan o? No. Newspaper. Ang pahayagan ng katipunan or may sarili ng newspaper kung tatawagin natin sa ngayon, okay? Na tinatawag na Kalayaan na nagkaroon ng una at huling paglimbag noong Marso 1896. Tanong ko mga bata, kailan ang una at huling paglimbag ng sariling pahayagan na tinatawag na Kalayaan? Marso 1896. Okay, magaling. Now, umusbong ang mga kaisipan at gawaing evolusyonaryo sa samahan at binayaman ng ilang mga tanyag na kasapi nito ang literatura ng Pilipinas. So, sa pagplano sa revolusyon, nakikipagtalastasan si Bonifacio kay Rizal para sa kanyang lubos na pagsuporta sa katipunan kapalit ng pangako ng pagsagip kay Rizal mula sa pagka-iit. So, ayun na nga ang nangyayari. Okay? So, alam niyo ba mga bata na ang nais sumakop sa samahan or sa organization ay pinadadaan nila sa seremonya. Diba? Alam niyo ba yung mga nakaraang topiko natin ay ang mga Espanyol ay nagdadala lamang ng hasik dito sa ating bansa. Okay? So ano ang dinadala nila? Nagdadala sila or nagpaparanas sila ng mga forced labor. Ano pa? Okay, ano pa? Okay. So may magandang naidudulot ba ang mga Espanyol sa pagsakop nila dito sa atin? Di ba wala? So meron or meron? Okay. Maraming salamat sa mga partisipasyon niyo. So sa pagpaplano ng revolusyon, nakikipagtalastasan, ayoko talaga ng maingay. No? Makikipagtalastasan si Bonifacio kay Rizal.
So, bakit nakikipagtalastasan siya? Dahil gusto nilang mag-aalsa laban sa mga Good. So, ngayon naman mga bata, ay dadako tayo at bilang pagwawas ko na rin sa inyong ginagawa kanina, ang watawat ng katipunan. So, ang sagot ninyo ay iwawas to natin ngayon. Okay? So, ang watawat ng katipunan, binubuo ito sa isang parihabang pirasong pulang tela na may 3 pirasong cake. So, as you can see, no, ito ay pulang tela at may pangaparihabang nakasulat na letter K na idiniklara na opisyal ng watawat ng katipunan. Na ito ang idineklara na it is the official flag of the katipunan. So, si Emilio Jacinto, siya ang malapit na kaibigan at kanang kamay ni Bonifacio. At si Andres Bonifacio naman ang sumulat ng kartelya na binubuo ng 13 aral. So, ayun na nga, naiwasto na ba natin kung ano yung ginagawa ninyo kanina? Sa watawat ay kay Andres Bonifacio, pati kay Okay, very good. So, ang ibig sabihin ng KKK, ang opisyal na pangalan ng samahang ito ay tinatawag na Very good. So, ngayon naman ay dadako tayo sa mga panitika ng lipunan. Okay? So, sa mga panitika ng lipunan, sila itong 3 reformist, no, na nagtatap o nag-aalsa laban sa karapatan or laban sa mga mananakop ng mga Espanyol. Si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, si Emilio Jacinto, at si Dr. Pio Valenzuela. At ang bawat mga nila ang ukol sa makabagong damdamin at naglalayo na palawagin ang kaisipang revolusyonaryo at salubungin ng lipunan. So, itong 3 prominent people, sila itong nag-aalsa or sila itong may higher intellect na kung saan ay gusto nilang itakwil yung mga mananakop ng mga Espanyol. Dahil ganito kasi yun mga bata. Sinakop tayo ng mga Espanyol at pinaparatangan tayo ng mga maraming paghihirap. Okay? May forced labor at iba't ibang mga paghihirap ang dinanas natin. So ngayon, dahil sa lihim nila or sa lihim na pagpapatupad ng isang organisasyon, itong 3 prominenting people or prominenting tao ang sumulat or kumatha ng mga panitika na kung saan ang main objective nila ay